Ako po si Chairman Greco Bellica, dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Noong aming panahon po, walang ganitong kalaking korupsyon na kayo'y nababalitaan sa ating bansa. Dahil ang mga tao sa gobyerno takot mahuli na nasa korupsyon. Dahil nung panahon natin, maraming napagsusumbungan, pwede ka magsumbong sa media, pwede ka magsumbong sa Office of the President, kahit kanino, merong 8888 na gumagana, at pwede ka magsumbong sa PACC at naiimbestigahan, nakakasuhan, napapakulong at nai-expose. Kaya noong panahon po natin, mababa at tagong-tago ang korupsyon. Pero ngayon po, lantaran na, nasa social media araw-araw, wala nang hiya, ayaw pa rin tumigil. Wala nang kinatatakutan. Nung panahon po namin, kahit congressman, walang ganyang kayabang mga congressman na meron ngayon tayo sa Quadcom. Dahil pati mga congressman noon, nadadamay sa aming mga investigasyon at ina-announce ng Pangulong Duterte at nakakasuhan. Kaya kung ayaw nyo po na ng ganyang sistema, alam nyo po, tinitingnan ko kanina, pinakikita ko kala Ate Astra sa mga katabi ko, ng mga kandidato po party list. Sabi ko, kita nyo itong mga party list na to, dati natin kasama tong mga to. Dati, palakpak ng palakpak to. Pagka meron tayong, pag may ginagawa ang Pangulong Duterte, dati, suporta ng suporta to. Kahit hindi imbitado, sama ng sama. Tapos ngayon, bumoto para impeach si VP Sara. Puro mga balimbing. Puro mga nabayaran daw. Hindi ko alam. Pero yan ang nababasa ko sa news. 150 million, 250 million. Hindi ko po alam dahil pare-pareho tayo, napapakinggan lang natin. Gusto nating malaman. Dahil ayaw natin ng ganyang klaseng mga leader na pwede mo palang bilhin. Kaya ka palang ibenta. Dahil kung kaya nilang ibenta yung mga taong napapakinabangan nila noon, lalong kaya nilang ibenta yung mga taong nakikinabang lang sa kanila. Tayo yun. Kaya kung ayaw nyo na po ng balimbing, huwag nyo na pong iboto, ito na po ang pagkakataon ninyo na humanap ng iba at paltan ang mga nakaupong balimbing. Totoo po yan. Wala pong kwenta na leader ang mga taong nagbebenta ng boto at ng walang prinsipyo. Paltan po natin yan. Kaya kung ayaw nyo na ng balimbing, dito na kayo sa amin. Sino ho pala mga Bisaya dito? Bisaya? Ay, ang dami. Ilonggo. Waray. Cebuano. Bisaya. O, dito na kayo sa akin. Hati-hatiin nyo kami para marami tayo sa Kongreso. Doon i-expose namin lahat yan. Alam po ba ninyo, kwento ko sa inyo, na halos, salamat po, na halos 12 hanggang 48% na lang po ang natitira sa pondo na nailalagay sa project. Dahil yung halos 88% o hanggang 88% nauuwi na po sa komisyon. Hello? Kaya yung mga kalsada, hindi pa kayo nagtataka, ayos pa, ginagawa na naman. Kagagawa lang, ginagawa na naman. Dahil napakalaki ng komisyon. At alam nyo po ba, ito po, balita ko lang. Alam nyo po, PACC chairman ako eh. Lahat ng chismis sa gobyerno, alam ko. Kaya hanggang ngayon, kinikwento sa akin ng mga tao,
na dyan pala sa Kongreso, pinasisweldo nila ang sarili nila, take home pay, ng 2 milyong piso buwan-buwan. Tama ba yun? Samantalang ang minimum pay sa Metro Manila, 600 to 750 pesos a day, mas mababa pa sa probinsya. Tapos sila, congressman lang, 2 milyong piso, pera ng taong bayan. Tama po ba yun? Kaya palang gaganda ng kotse, bahay, dati simpleng tao. Ngayon, akala mo nanalo ng loto. Alam nyo, sabi ko nga, hindi ko alam, yan po ay mga balita na naririnig ko. Pero kung totoo yan, hindi ko alam, pare-pare tayo hindi congressman, gusto kong malaman kung totoo yan. Dahil kung totoo yan, dapat pong itigil yan. At hindi ho natin dapat gawin yan. Ganyan po nilalapastangan ang pera ng taong bayan. At pag tayo po ay nanalo, mas marami pa po tayo malalaman at paaalam ko lahat sa inyo. Pangalawa, ako po pag sinabi kong lalabanan ko ang korupsyon, lalabanan ko talaga dahil nilabanan ko na. Pag tiningnan nyo po ang record ng PACC at inihambing sa lahat ng mga anti-corruption offices na naitayo mula nung simulan ang Republic of the Philippines, hindi hahabot sa katiting ang nagawa nila sa nagawa namin. 13,000 kaso ng korupsyon ang aming inimbestigahan nung panahon po namin. 200 mahigit ang sinampahan namin ng kaso na matataas sa ranggo ng opisyal doon sa ombudsman at sa korte. 24 po ang aming pinakulong at 800 po ang aming sinipa ng Pangulong Duterte ng ating pamahalaan nung panahon namin. Kaya nung panahon namin, walang ganyang kayapang na mga politiko kahit congressman. Napakalit na opisina, napakalit ng kapangyarihan, pero buwis buhay po ang aming pagtatrabaho. Pangalawa, ngayon, kalat na naman ng droga, patayan, kidnapping, binibidyo pa. Nakakatakot na naman pong maglakad-lakad, mag-jogging-jogging sa kalsada dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Wala na yung feeling natin na safe tayo. Dahil pati yung mga pulis, ayaw namang huli. Dahil natatakot, baka daw may koneksyon dun sa taas. Alam po ninyo, pag ako po naging, wag niyo lang akong tatawagin congressman ha, chairman na lang. Ayoko talaga magpatawag na congressman dahil kurap na kurap ang dating sa akin eh. Chairman lang, pag tayo po ay naupo dyan, magtatatag ako ng mga action center sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para ang mga Pilipinong mahihirap, inaapi, walang kalaban-laban, meron na po kayong tatakbuhan, ako po ang magtatanggol sa inyo. Yang mga abusadong pulis, abusadong opisyal, patatanggal po natin yan at paiimbestigahan. Pakakasuhan ko po yung mga yan para hindi makapag-retire ng kanilang may merong benefits, para kung hindi nila kaya ang trabaho nila, lumayas kayo dyan. Ayoko magmura, pastor ako eh. Pero wala naman po tayong pwedeng asahan eh. Gobyerno lang ang kayang lumaban sa droga. Gobyerno lang ang kayang lumaban sa korupsyon. Gobyerno lang ang kayang magbigay sa atin ng milyong-milyong trabaho para umasenso ang Pilipino. Ang ginagawa po nila, inuubos ang pera sa dole-outs, AIX, AKAP, tupad, dahil gusto nilang mabili ang boto ng Pilipino. Yang tulong na yan ay tulong para lalo tayong humirap at manatiling mahirap ang mahirap. Ayaw ko niyan. Ang gusto ko, lumikha ng maraming trabaho para mga Pilipino magkaroon ng oportunidad, umasenso sa sarili nating bayan. Paano dadami ang trabaho kung puro adik, puro patayan,
gobyerno, grabe ang red tape. Mag-a-apply ka ng permit, 1 taon na, wala pa. Kailangan po nating tulungan ang mga negosyante at negosyo makapagnegosyo ng mabilis dahil ang negosyo ang magdadala ng trabaho. Yan lang po ang pag-asa natin ng ating mga anak ay magkaroon ng mas magandang buhay kaysa sa atin. Mga kababayan,